Literal, 3 days and 3 nights ba si Jesus sa libingan? Sa last posted video natin ay marami ang nag-react, marami ang nagtanong at marami ang nagbigay ng argumento para sabihin na si Jesus ay namatay ng araw ng Wednesday at hindi Friday. Ilan sa mga comment na yan ay ang mga ito. So ginamit nila ang Matthew chapter 12 verse 40 para sabihin na si Jesus ay literal 72 hours sa loob ng libingan. Sabi nga rito, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa. Then, dito na tayo sa Luke 23 verse 52 hanggang 54. Dito binanggit sa atin kung anong araw namatay ang ating Panginoong Hesus. Basahin natin dito sa Ang Biblia. Sabi rito, ang taong ito'y lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Yung tao na tinutukoy dito ay si Joseph of Arimathea. Verse 53, at ito'y ibinaba niya, binalot ng isang telang lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na dooy wala pang naililibing. Nooy, verse 54, araw ng paghahanda, malapit na ang Sabat. So dito makikita natin kung anong araw si Jesus namatay. Sang-ayon sa talata, si Jesus ay namatay ng araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. Then sa Luke chapter 24 verse 1, mas tumindi pa yung ating kaalaman kung anong araw nga talaga siya namatay, sapagkat sa Luke 24 verse 1, ang sabi rito, subalit ng unang araw ng sanglinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. So dito meron tayong 3 araw na makikita. Una, si Jesus namatay, araw ng paghahanda. Pagkatapos nun, araw ng Sabat. At pagkatapos ay araw o unang araw ng sanglinggo. So ano ba tong araw ng paghahanda? Ano ba tong araw ng Sabat? At ano tong araw ng sanglinggo? Una, ang araw ng paghahanda ay tinatawag sa panahon natin ngayon na Biyernes. Although sa panahon nila, nagsisimula ang araw ng paghahanda sa paglubog ng araw ng Huwebes at nagtatapos sa paglubog ng araw ng Biyernes. Sapagkat ang kanilang reckoning sa araw ay sunset to sunset. Kaya naman nung Friday sunset, yun po ay Sabat na, hanggang Saturday sunset, Sabat po yun. At pag naglumubog na ang araw ng Saturday, first day of the week. Nag-uumpisa ang bilang ng araw sa mga Hudyo at sa Biblia sa paglubog ng araw. Kaya dito makikita natin, maliwanag na si Jesus namatay araw ng Biyernes, nanatili siya sa libingan ng araw ng Sabat, which is the Saturday, at siya ay nabuhay ng unang araw ng sanglinggo. So para suportahan yan, meron akong babasahing ilang mga translation na nagpapatunay nung aking sinasabi. Halimbawa, dito sa Ang Salita ng Diyos na translation sa Tagalog, ang sabi rito, Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamahinga. Ano daw? Biyernes noon at yun ay araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Ano ba yung araw ng pamamahinga? Ito yung araw ng Sabat, sapagkat ang Sabat ay Sabat rest para sa Panginoon. Verse 24 or chapter 24 verse 1, ang sabi doon, madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. So dito makikita na natin yung sequence, maliwanag sangayon sa Biblia. Biyernes, ang araw ng paghahanda. Ang araw ng Sabat, which is ang araw ng pamamahinga. Pagkatapos nun ay unang araw ng sanglinggo, which is linggo or Sunday. Kaya anong araw si Jesus namatay? Friday. Tignan pa natin sa ibang translation, gaya ng Good News Translation. Ang sabi rito, it was Friday and the Sabbath was about to begin. So Friday, then Sabbath. Luke 24 verse 1, very early on Sunday morning. Ganun din sa Contemporary English Version, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Luke 24 verse 1, very early on Sunday morning. So dito makikita natin, sang-ayon
sa mga version ng Bible na ito na si Jesus ay namatay araw ng Biyernes. Ngayon, bakit hindi literal na 72 hours kung ang kamatayan ni Jesus ay inahahalin tulad kagaya ng karanasan ni Jonas sa tiyan ng malaking isda? Bakit hindi 3 araw at 3 gabi? Ang sagot, sapagkat sa reckoning ng mga Hudyo, ito ay inclusive. Ibig sabihin, kahit maliit na portion lang ng oras sa isang araw ang nakuha, ay counted ito as a whole day. Pansinin niyo po kung paano ito inilalarawan ng Biblia. Meron po tayong mga biblical examples. Halimbawa, Esther chapter 4, verse 16. Pansinin niyo po ito. Ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan mo sa Susa, at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamatay, ay mamamatay ako. Sabi ni Esther, mag-ayuno kayo 3 araw at 3 gabi. Pero pagdating sa Esther chapter 5 verse 1, ito ang sabi. Nang 3 araw, nagsuot si Esther ng kanyang damit pangreyna, tumayo sa pinakaloob na bulwagan ng palasyo ng hari sa tapat ng tirahan ng hari. Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo sa tapat ng pasukan ng palasyo. Pansinin natin. Esther chapter 5 verse 1, nang 3 araw. So, dito makikita natin na hindi inubos ni Esther yung 3 literal na araw. Hindi literal 72 hours ang nakonsume bago siya pumunta sa hari. Bagkos, ang sabi dyan, nang 3 araw, doon siya pumunta sa hari. Ano pa? Another example sa Bible, 1 Samuel chapter 30 verse 12 hanggang 13. Ang sabi rito, at binigyan nila siya ng isang putol ng binilong igos at 2 buwig na ubas, at ng kaniyang makain, ang kaniyang diwa ay nagsauli sa kaniya, sapagkat hindi siya nakakain ng tinapay o nakainuman ng tubig na 3 araw at 3 gabi. So binanggit dito, 3 araw at 3 gabi, itong Egyptian na ito na hindi kumain. Verse 13. At sinabi ni David sa kaniya, kanino ka ba nauukol? At taga saan ka? At sinabi niya, ako'y isang binatang taga-Ehipto, bataan ng isang Amalesita, at iniwan ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na ako'y nagkasakit. So ilang araw siyang nagkasakit? 3 araw na. Kailan yung pangatlong araw? Yung panahon na nag-uusap sila ni David. Pero sangayon sa verse 12, 3 araw at 3 gabi. So lumalabas, bagamat hindi pa totally consumed yung 3 days, ay ibinilang na ito na 3 araw at 3 gabi. Kaya naman, maging sa mga Bible commentary, mga taong nag-aral, mga Bible scholars, ito yung kanilang paliwanag. Halimbawa dito sa Commentary, Critical and Explanatory on the Whole Bible, Volume 2, ang sabi, the period during which he was to lie in the grave is here expressed in round numbers, according to the Jewish way of speaking, which was to regard any part of the day, however small, included within a period of days as a full day. So dito makikita natin na bagamat maliit na portion lang daw ng araw ang makuha, ay ito'y binibilang na isang buong araw. Maging dito sa Faith Life Study Bible, ang sabi, the first day of the week refers to Sunday, the day after the Sabbath. First century Jewish understood the calendar day to begin at sunset in accordance with Jesus' prediction. He remained buried for parts of 3 calendar days, the end of Friday, the entirety of Saturday, the Sabbath, and roughly the first half of Sunday, from sunset to sunrise. So maging sa Faith Life Study Bible, sinusuportahan yung ating binabanggit na kahit maliit na portion lamang ay counted ito as a whole day. Maging dito sa Matthew in the Bible Knowledge Commentary, ang sabi rito,
But no more signs would be given to that generation except the sign of prophet Jonah. As Jonah was in the belly of a huge fish for 3 days and 3 nights, the Son of Man would be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Since the Jews reckoned part of a day as a full day, the 3 days and 3 nights could permit Friday crucifixion. So dito makikita natin sa liwanag ng mga ebidensya na ating present, both biblical exposition at maging sa mga Bible commentaries at kahit sa Old Testament, makikita natin na bagamat hindi literal na 72 hours si Jesus sa libingan, counted yon as 3 days. Yun ay may kinalaman sa paraan ng pagbilang ng mga Hudyo. Kaya naman masasabi natin na tama ang Biblia na si Jesus namatay araw ng Biyernes at hindi araw ng Miyerkules.